Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction. Ito mag-asawang Kuya Lito at Ate Vera. Marami na nga po sa mga ka-business viewers ang hindi natutuwa o sobrang naiinis na dito sa mag-asawang ito. Dahil nga po sa paulit-ulit na lang na hindi pagkakaunawaan nitong dalawang ito. Na kung tutuusin ay halos pare-pareho din lang naman kung ano yung nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan nitong mag-asawang ito. At yun nga po ay ang sobrang pagiging sensitive nitong si Kuya Lito. At ayon nga po dito kay Ate Vera, kahit yung simpleng pinagsasabihan lang niya itong si Kuya Lito, ay kaagad na nga daw pong nagagalit ito. At ang iniisip agad daw po nito si Kuya Lito ay kinagagalitan siya nito si Ate Vera. Kaya ang ending, yung simpleng pagsasabi nito si Ate Vera o pagpapayo dito kay Kuya Lito ay nauuwi na nga po sa pagtatampuhan. Tapos sa tuwing sila magkakatampuhan ay gusto mag-alsabalutan nito si Kuya Lito. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, ito yung mahirap dito kay Kuya Lito. Yung sobra nga po siyang sensitive. At ang maaaring dahilan nito si Kuya Lito kung bakit siya sobrang sensitive ay yung kanyang pagiging PWD. Na kung tutuusin, ay hindi mo naman kailangan maging sensitive, Kuya Lito eh. Kahit pa sabihing ikaw ay isang PWD. Kumbaga wag mong gawing excuse yung pagiging PWD mo dyan sa pagiging sensitive mo. Alam mo, ang swerte mo na eh. Ang swerte mo na dahil mahal na mahal ka nitong si Ate Vera. Na sa kabilangan ng kapansanan mo at ng katigasan ng ulo mo ay ito si Ate Vera, pilit kang inuunawa. Nakita mo nga nitong umalis ka. Ayon dito kay Ate Vera, hindi mo man lang siya tinawagan habang nandiyan ka sa Quezon. 2 beses ka daw tumawag ng magkasunod na hindi niya nasagot dahil tulog siya. Dahil oras na ng gabi nung tumawag ka. Pero bukod doon, ay puro chat na lang yung ginawa mo. Pero kita mo itong si Ate Vera. Umaasa pa rin siya na babalikan mo siya. Ganyan ka kamahal ni Ate Vera. Pero tila ba itong ginagawang pagmamahal na ito ni Ate Vera ay hindi mo masuklian ng tama. Bakit ko nasabi yan? Kasi ganito, Kuya Lito.
Kasi yung simpleng uunawain mo lang itong si Ate Vera doon sa mga sinasabi niya sa'yo na kung tutuusin ay para din naman sa'yo, ay hindi mo pa magawa. At ang ginagawa mo ay nagtatampo ka pa sa kanya at binibigyan mo na maling meaning yung mga pangaral niya sa'yo. Katulad na ng halimbawa nitong pag-uwi mong ito dyan sa probinsya nyo sa Quezon. Yung mga pangaral sa'yo ni Ate Vera, hindi mo yung pinakinggan. Ang pilit mong iginiit ay kung ano yung gusto mo. Samantalang ang iniisip lang naman ni Ate Vera, ayon din kapakanan mo. Pero pinakinggan mo ba si Ate Vera doon sa mga sinasabi niyang yon? At halip nga pinakinggan mo ito si Ate Vera, ay tila ba tiningnan mo pa bilang isang negatibo yung pagpapayo niya sa'yo. Na kung tutuusin, ay wala din namang ibang iniisip ito si Ate Vera, kundi yung kapakanan mo. Dahil alam nga ni Ate Vera na yung ibang mga kapatid mo ay hindi maganda ang pagtrato sa'yo. Kumbaga, yung kapakanan mo pa rin ang iniisip dito ni Ate Vera. Kaya nag-aalangan siya na payagan ka mag-isang umuwi dyan sa Quezon. Pero ang tanong, pinakinggan mo ba si Ate Vera sa pinupunto niyang yon? Di ba hindi? Tapos ang katwiran mo, kaya gustong gusto mong umuwi sa Quezon ay kasi nag-aalala ka sa sitwasyon ng nanay mo. Kasi sabi mo may sakit na eh. Tapos may sinabi ka pa dito kay ka-business na nag-aalala ka na pag hindi ka umuwi dyan sa Quezon ay baka mahuli na ang lahat. Dahil di umano, sabi mo kay ka-business, ay nananaginip ka ng may ataol. At sa paniniwala mo, ay ang ganitong panaginip ay isang sign na may pwedeng mawala sa inyong dalawa ng nanay mo. Hindi kita kukontrahin dyan sa paniniwala mong yan. Kasi paniniwala mo yan eh. Kaya lang Kuya Lito, ayon dito kay Ate Vera, sa tuwing magkakaroon kayo ng tampuhan, ay ang pag-uwi sa Quezon ang laging bukang bibig mo. Huwag mo sabihin na sa tuwing magkakaroon kayo ng tampuhan nito si Ate Vera, ay nananaginip ka ng patungkol sa taon. Kaya laging gusto mong umuwi dyan sa Quezon. Kaya sabi ko nga, mukhang ginagawa mo na lang kasing excuse yun. Mukhang ginagawa mo na lang dahilan. Pero ang totoo, ito na yung ugali mo. Na yung bantibong merong laging pagpapaawa dahil nga dyan sa kalagayan mo. Alam mo Kuya Lito, sa totoo lang, hindi lang ikaw yung nag-iisang PWD sa mundo. Dahil kung tutuusin Kuya Lito, ako mismo, PWD din ako. Pero hindi ako ganyang kasensitibo sa'yo. Dahil ako, marunong akong umunawa sa mga sinasabi sa akin. Marunong akong umintindi. At marunong akong umunawa sa kung ano ang ipinapayo sa akin ng mga tao sa paligid ko. At yung mga ipinapayo nila ay hindi ko tinitingnan bilang isang negatibo. Dahil hindi mo naman kailangan gawing negatibo yung mga pinapayo sa iyo eh. Bakit hindi mo subukan pakinggan at unawain kung ano yung ibig nilang sabihin? Dahil malamang sa malamang ay may mapupulot kang aral sa mga sinasabi nila. Huwag mong kaawaan yung sarili mo. Huwag mong pababain yung tingin mo sa sarili mo. At yung mga pangaral ng mga tao sa paligid mo, huwag mong pag-isipan ng negatibo. Bagkus, pulutan mo yun ng aral. Halawan mo ng aral. At gawin mong motivation para iangat ang sarili mo. Hindi yung pag ikaw ay pinapangaralan nito si Ate Vera, ay ang magiging tendensya mo nga ay ang umuwi dun sa Quezon. Para ano? Para magpakampi dun sa mga kamag-anak mo? Tapos ito pa mga kabisnes, mga kapapi. Ayon pa nga dito kay Ate Vera, ay tila ba hindi siya ganun katanggap ng mga kamag-anakan nito si Kuya Lito. Na kung tutuusin,
ay dapat nga magpasalamat pa itong mga kamag-anakan ni Kuya Lito na itong si Kuya Lito ay buong-buong tinanggap ni Ate Vera. Kahit pa nga ganito yung kalagayan o sitwasyon ni Kuya Lito. Na alam naman natin na itong si Ate Vera ang mas higit na nagsasakripisyo dito. Kasi malinaw naman sa ating lahat na limitado lang kung ano yung kayang gawin nitong si Kuya Lito. Kaya mula doon sa mga gawaing bahay hanggang doon sa ikabubuhay nilang dalawa, ay itong si Ate Vera ang gumagawa ng paraan. Kaya ano pa bang hinahanap nitong pamilya ni Kuya Lito dito kay Ate Vera? Dapat nga magpasalamat pa sila na itong si Kuya Lito ay tinanggap nga po ng buong-buo nito si Ate Vera. Hindi naman nila pwedeng sabihin na huhututan sila nito si Ate Vera. Dahil nakita naman natin na sukdulang mamalimos nga itong si Kuya Lito at Ate Vera, may ikabuhay lang itong dalawang ito. May makain lang itong dalawang ito. Pero yung isipin ni Ate Vera na lumapit dito sa mga kamag-anakan ni Kuya Lito nung panahong walang-wala sila, hindi yun naisip ni Ate Vera. At nakita din naman po natin na habang namamalimos nga itong si Kuya Lito, ay nangangalakal naman itong si Ate Vera. Para nga po may makain lang silang dalawa. Ginawa po yan ni Ate Vera, yung ganyang klase ng sakripisyo. Manatili lang silang magkasama nitong si Kuya Lito. Ganyan po kamahal nitong si Ate Vera, itong si Kuya Lito. At kahit nga marami na dito sa mga supporters nito si Ka-Business ang nagko-comment dito kay Ate Vera na iwanan na nga daw po ni Ate Vera itong si Kuya Lito. At isauli na nga daw po nito si Ate Vera itong si Kuya Lito doon sa mga kamag-anakan niya. Ay kita nyo naman, nananatili pa rin itong si Ate Vera na pinagtitiisan ang ugali nitong si Kuya Lito. Ganyan kamahal po ni Ate Vera itong si Kuya Lito. At baliwala sa kanya kung ano man yung kapansanan nitong si Kuya Lito at kung ano yung pag-uugali nitong si Kuya Lito. Kaya sabi ko nga ipasalamat itong si Kuya Lito dahil kahit ano yung ugaling ipinapakita niya dito kay Ate Vera ay hindi siya magawa-gawang iwanan nito. Sa totoo lang mga ka-business mga kapapi, kung sa iba-ibang babae yan, ay nako po, matagal nang iniwan niyan si Ate Vera itong si Kuya Lito. Lalo na nga't ganyan yung ipinapakita ang pag-uugali nito si Kuya Lito. Ay kung sa ibang babae yan, mabilis pa sa alas 4, iniwanan niya ni Ate Vera. Pero hindi. Kita nyo naman, kahit anong ugaling ipinapakita nitong si Kuya Lito dito kay Ate Vera, ay nananatili pa rin itong si Ate Vera sa tabi nitong si Kuya Lito. Sana nga lang Kuya Lito, sana nga lang ay hindi maumpog yan si Ate Vera. Kasi pag nagkataon, ikaw yung kawawa. Huwag mong isipin Kuya Lito na pag naghiwalay kayo ni Ate Vera, ay ikaw yung kawalan para kay Ate Vera. Dahil alam mo ang totoo, si Ate Vera ang malaking kawalan sa'yo pag nagkataon. Ito real talk lang Kuya Lito. Sa tingin mo, ano bang nahihita sa'yo ni Ate Vera? Bukod sa sama ng loob at sakit ng ulo. Parang wala na yata akong makita na ibang nakihita sa'yo ni Ate Vera. Kaya wag mong antayin Kuya Lito. Nasabi ko nga ay maumpog yan si Ate Vera. Dahil pag nagkataon, ikaw ang kawawa dito, hindi si Ate Vera. Paano hanggang dito na lang muna ulit po mga ka-business mga kapapi. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo
Ma'am, shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At shoutout din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout po sa inyo, idol. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At ganun din po dito sa mga kagwang ni Ka-Business na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Buge Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.